I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Good morning, good morning, good morning, good morning. January 5, 2026. Ayan naman. As I said, yesterday sa aking video. May tumpak si Attorney Tupaki. 'Di ba? Siya po ang nagsabi noon at siyempre kortesya ng abogado na si Pukis ay huhulihin ngayong araw na ito, alas 8. So, hindi tayo nagkamali sa ating source. Kaya ayan, mga kababayan, kung nakikita niya, you see? Ayan. Shout out sa inyo. Siyempre, magagalit na naman ang mga DDS ngayon, mga kababayan. Alam nyo, mga beswa, lagi nating sinasabi po yan. At alam po rin natin, pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, siyempre, hindi ka masasadlak sa ganitong sitwasyon Dahil may pagkakamali ka, may kasalanan ka sa batas, natural lang. Pairali ng batas, ika nga, no one is above the law. Wala na tayo sa panahon ni Digong para paboran, di ba? Alam natin, DDS ito. Hindi natin alam kung ano po talagang ang intensyon ni Pukis, kung bakit gano'n ang ginagawa niya. Ikaw ba naman maghikayat ka, di ba? Rebellion po yun Even si AFP Chief Browner, sinabi niya, talagang maraming mga retired na generals na naghihikayat para lang mag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos Jr. Diba? Bakit kaya ganun? Alam nyo naman magandang kanyang pamamalakad, yung kanyang pamumuno. Bakit kailangan pang mga taong ganun na hilain pababa yung Pangulo? Kung papalitan natin ng Pangulo, back to zero na naman tayo. Ano ba yan? Diba? Kawawa ang Pilipinas Kawawa as in, kulilat matagal ng panahon. Kung kailan tayo nagkaroon ng magaling na Pangulo, mabait, matulungin, tahimik, hindi pala away, hindi drug lord, kundi nakafocus lang kung paano solusyonin ang problema ng Pilipinas. Even kulang ang 6 year, pero kahit paano nakikita natin kung gaano siya magtrabaho. 'Di ba? Kung saan-saan natin nakikita sa iba't ibang lugar. Hindi ba kayo nagpapasalamat sa ganung leaders na talagang very hands-on? Hindi kayo natutuwa? Sabi nyo, gusto nyo umaasenso ang Pilipinas. Gusto nyo gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas. Umangat sa mga bansa na karating natin. Bakit ganun? Hinihila nyo pababa yung isang magaling na Pangulo na alam po natin na kaya niya po gawing number 1 ang bansa na ito kung tayo nagkaisa. Kaso wala Gusto nyo iupo yung sarili nyong puon na wala namang alam. What? Diba? Sabi dito ng UNTV New Rescue, mga kababayan. Sabi po ng UNTV News and Rescue, inciting to sedition. Diba? Inaresto ngayong araw na sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, si retired General Romeo Pukis dahil sa kasong inciting to sedition. Inokasahan si Pukis ng umano'y panghikayat sa publiko na lumaban sa gobyerno at pangunguna na idinaos na rally ng United People's Initiative sa Quezon City noong November 16 at 17, 2025. Ayan sasabihin na naman ni Pukis walang katotohanan. Parang biro-biro lang Parang ganoon ang dating sa akin siyempre pag nasakuti ka ng batas ang akusado, lagi mong inaasahan sa kanila yan yung to do deny. Di ba? Ang daming pasikot-sikot, no? Siyempre, maraming alibay yan, mga kababayan. Kahit sasabihin mo na ang ebidensya ay kitang-kita sa social media pa mismo, sasabihin pa nila na hindi naman panghihikayat yun Yung ang daming istorya baga. Ganun talaga pag nasasakuti ka, pag gumawa ka ng katarantaduhan, ganun. 'Di ba? Tingnan niyo yan si Pukis, parang proud na proud pa, pinakita ang kanyang pusas. 'Di ba? 'Di ba? Siyempre,
Sinong may kasalanan na naman ngayon? Ang Pangulong Marcos Jr. Always yan, mga bes. Samantala, hindi na ito nakausap ni Atty. Ferdinand Tupac. Dahil agad itong dinala sa Camp Crame sa Quezon City, si Tupac Siu. Si Tupac Siu ay isa sa mga tumatayong legal counsel ng dating opisyal. Ayan. You see, mga bes, alam mo naman si Tupac lahat ng kliyente niyan nasa kulungan Hindi ko alam kung mayroon na sa ipinanalong kaso sa mga kliyente niya. See? Di totoo nga yung ating, ang aking pinost kagabi. Ayan. Okay. Di ba? Asahan nyo na naman yung banat ng mga DDS vloggers yan, mga kababayan. Sasabihin walang kasalanan si Pukis. Ganun yung mga DDS vlogger At saka yung mga DDS na mga linta sa social media na kung saan page nandoon sila, lalo na yung mga troll, grabe, nagkakalat ng tayo yan mga yan sa social media, sa totoo lang. Sila po ang nanggugulo. Kung may nanggugulo ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., walang iba kundi ang mga DDS. 'Di ba? Bakit? Nasabi ko yan. Sus, panggugulo lang Tingnan nyo naman yung pulburin video na wala namang katotohanan. Yan, si Saldico. Istoryahe. Ganon din si Gutesa. Istoryahe. 'di ba? Ganon din si Libiste. Ganon din si si Meow Meow. Lahat. 'Di ba? Ewan ko ba na naaatim nila yung ganung klaseng paninira sa pangulo, na ang pangulo ay tahimik lang. 'Di ba? Tingnan niyo yung mga nagko-comment. Sabi diyan, yung mga vloggers pa kailangan sampulan yung mga fake news. Dapat ulihin yan para di na makapangloko ng mga tao. Daming naniniwala sa kanila kahit di totoo sinasabi nila. Tama. 'Di ba? Tama yun, mga kababayan. Yung mga dilis vlogger, ay nako, antindi niyan. Lalo na si Bayat Bayag, si Bayad Bayag. Kung paano niya minura ang Pangulo. Grabe sila kung magpakalat ng fake news. Sabi nga di ba, pinupunduhan sila. Yung mga dilis na yan. Okay lang ang maglabas ng saloobin, pero may limitasyon. Retired general ka po, at alam mo ang bawal at hindi. Yes. 'Di ba? Ewan ko ba? Hindi niya ginagamit yung utak niya. Profesional, sundalo pa naman din. 'Di ba? Siyempre pag manapatunayan nagkasala 'yan, 'di ba? Matatanggal ang benefit ang kanyang retirement. Sana nga matanggal. Yan sa mga dilis vlogger. Nako, matindi mga yan. Mga siraulo yan Ewan ko lang kung nakabata ka mga yan Laging nagpapakalat ng fake news baga. Yung gusto namin, makita ang flood control, saan na sila. Huwag mong intindihin ng flood control, may kumikilos na dyan. Ibang usapan dito, ang usapan dito si Pukis. Lumalayo kayo mga utak bulinaw kayo talaga Tama lang yan, being a man of uniform, you need to be loyal to the government. Romans 13, ayan. Nga, imbis nga tumulong sila. Pero hindi naman lahat ng retired generals, guys, na ganun. Yung mga bilang lang, tulad ni Pukis, 'di ba? Yung ibang general na talagang professional na retired, ay pumunta pa nga sa Malacanang yan So, para ipakita sa Pangulong Marcos Jr. yung suporta nila. Yun ang totoong kumbaga may sariling panindigan bilang men in uniform before, 'di ba? Kasi dala-dala mo yan hanggang pagtanda mo. Pag mayroon kang mga apo or mga mga kapatid or pamangkin na magiging sundalo, mababanggit nila na yung lulo ko magiting magaling na sundalo, 'di ba? Ipagmamalaki nila yun wala na talaga pag-asa ang Pinas. Walang pag-asa. Ganun talaga ang mga naratibo ng mga dilis, 'di ba? Pag sa side nila, may nasakuti, may nahuhuli, ganyan ang naratibo nila. Wala daw pag-asa ang Pinas. Kumusta naman kaya sa panahon ni Digong? May pag-asa ba ang Pilipinas? Kumusta naman si Sara Duterte na laging lakwatsa? 'Di ba? Laging out of town, out of the country. Kumusta naman kaya 'yun?
'Di ba? Magaling kang mamuna pero hindi mo kayang punain yung sarili mong puon. Oh, 'di ba? Bilis ng aksyon. Oh, natural. Oh, citing to sedition is a serious threat. Peace and security of the nation. Okay lang. Di siya sa ating military man. Kaya nga 'Di ba? Sasabihin nila, ang bilis naman hulihin. Natural. Lantaran yung ebidensya Oh, you cannot get justice if the criminals make the rule. Ay nako. Ang galing ng gobyerno ang nagmamalasakit huli. Oh, nagmamalasakit ba 'yun? Yung inciting to sedition tapos rebellion. 'Yun ba 'yun? Oh, 'di ba? Paano 'yan kung kinagat ng mga active sundalo yung panawagan niya? O 'di ba? Sira-sira ng Pilipinas ngayon. Hindi ko alam kung saan tayo pupulutin na naman. No, hindi kayo nadala sa people's power nung panahon ni Cory Aquino. After noon, ano nangyari sa Pilipinas? Sige nga, may nangyari ba sa Pilipinas? Nga, kulilat. O, talamak ang korupsyon. Dekada na. Mabuti nga ngayon na-expose mismo ang Pangulo. O, hindi pa kayo natuwa noon para malinisan ng bansang ito? O, di ba? Walang absultong korap sa panahon ni Digong yun. O, di ba? Ang mga korap absulto daw. Now, bayaran na naman ang tax para may pera naman ang mga korap. So, sabihin mo dun sa puon mo. O, di ba? Explorer. Di ba? O, yan ang mga naratibo ng mga DDS. Pag sa side nila, nasa kote, asahan mo, ganyan. Di ba? Pero hindi nila iniisip din kung anong nagawa ng kanilang kinakampihan. Di ba? Feeling malinis no? Walang nagawang kasamaan. Mga siraulo din naman talaga sila. Oo. So, yun mga kababayan. So, yun mga best. Ano po ang komento nyo? See you again on my next upload. Abangan natin ang mga yan. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload. Beijos! There's more. Bye and baboos. God bless Philippines!